Bakit po tiyak ang kaligtasan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Pakinggan niyo sa Gawa 20:28, ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinilang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Maliwanag po ang ating binasa sa Biblia. Ang Iglesia ni Cristo ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Sa Roma 8:1. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Mga kaibigan at mga magulang, hindi po ba't ang mga nakipag-isa sa ating Panginoong Kristo ay ang mga naging sangkap, miyembro o kaanib ng Iglesia na katawan niya at siya ang ulo nito? Kaya naging kaanib sila sa Iglesia ni Kristo. Pakahalaga po ng pag-anib at pananatili sa tunay na Iglesia ni Kristo na ipinakikilala po ng Biblia. Tungkol po doon sa Acts 20:28, nakalagay po kasi doon Iglesia ng Panginoon. Hindi po pagka ang Panginoon parang nire-refer natin, it refers to Christ. Then doon sa 1 Corinthians 1:2 na Iglesia ng Diyos, ano po bang pagkakaiba ng Iglesia nito? Wala ang pagkakaiba ng Iglesia ng Biblia. On the biblical logic, isa lang ang Iglesia tinayo ng Panginoon, isa lang. Wala naman pong pangalawa nun eh. There is only one church in the Bible, and that is the church that is being written by the apostles in so many verses of the Bible. Ngayon, ang problema nyo lang, bakit sa Gawa, Iglesia ng Panginoon? Yun naman sa isa, ay Iglesia naman ng Diyos. Ang sagot po dyan, yung nasa awit 103. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Sino raw yung Panginoon, men? Ang sabi po, kapatid na Eli, ang Panginoon ang wika ay siyang Diyos. Ayan. Yung Panginoon, siyang Diyos eh, sabi ng Biblia, kapatid. Kaya hindi naman po magkaiba yung Panginoon at saka yung Diyos. Although si Kristo tinatawag na Panginoon, iba naman siya, yung Ama, Panginoon din. Ang Ama, Panginoon ng langit at lupa. Ngayon, yung Panginoon na tinutukoy sa Gawa, yun po yung Diyos Ama. Ang katunayan, ang isalin niyan sa English, halos lahat ng salin ng English, basahin nga natin lahat ng salin sa English, Sister Luz. Sige po, ipakita natin ang iba-ibang salin sa Ingles. Ito, sa King James Version, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God. Pa, na yung Panginoon ay si Kristo, kaya Iglesia ni Kristo. Meron namang isang salin na kamakailan lang lumitaw, na yung salin na yun nagsasabi, Iglesia ni Kristo. Yan naman ang paborito ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Yung Dead Sea Scroll po, isinulat yan 200 taon bago nagkatawang tao si Kristo. Itong Dead Sea Scroll na ito, natuklasan po ito noong 1947. May mga libro ng Bibliang nandyan. Yun naman pong tinatawag na Codex Sinaiticus na isinulat noong 300 AD, buhay pa hanggang ngayon, nandoon yan sa British Library. Nakita ko mismo sa dalawang mata ko yung kopya niyang tinatawag na Codex Sinaiticus. Yung Biblia na yan, 1,700 taon na ang edad niyan. Ano nakasulat dyan sa mga matatandang kasulatan na yan? Ang nakasulat po dyan sa Grego ay Ecclesian Tuoteo, Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Kristo. Hindi rin naman Iglesia ng Panginoon. Kundi ang talagang nakasulat, Ecclesian Tuoteo. Nakasulat sa pinakamatanda halos na manuskrito ng Biblia. Manuskrito, ibig sabihin, sinulat ng kamay. Ang nakasulat po, Iglesia ng Diyos. Yan ang tunay na iglesia na nasa Biblia. Magandang gabi po sa inyong lahat.